The Butcher Blade That Pierces All Realms, Season 2. Kitang-kita ang matinding pagkabigla sa mukha ni Liu Chen nang masaksihan niyang nagkadurog-durog sa himpapawid ang kanyang dambuhalang espada. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nanlambot ang kanyang mga tuhod at halos mapaluhod siya sa gitna ng entablado. Nakasubsob siya sa sahig, nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ng mga piraso ng kanyang wasak na sandata. Unti-unting napalitan ng desperasyon ng kanyang ekspresyon. Umiiyak siya. Halos mapunit ang boses sa kakasigaw na bayaran ng kanyang espada. Isang mid-tier spirit weapon na hindi basta-basta mapapalitan. Para sa kanya, hindi lang iyon sandata kundi simbodo ng kanyang dangal at lakas. Nang makita ng referee ang kalagayan ni Liu Chen, agad siyang lumapit at mahinahong tinanong kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang laban. Luhaan na sumugot si Liu Chen na wala na ang kanyang espada at wala na rin siyang kakayahang makipaglaban pa. Ang kanyang tinig ay puno ng panghihinayang at takot. Dahil dito, itinaas ng referee ang kanyang kamay at malinaw na inanunsyo na ang nagwagi mula sa Qingcheng High School ay si Ye Chuan. Habang nakatitig si Liu Chen sa mga piraso ng kanyang espada, paulit-ulit niyang iniisip kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Bakas ang matinding takos sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang kung tumama sa kanya ang huling ataking iyon, marahil ay wala ni bangkay na maiiwan sa kanya. Napatingin siya kay Ye Chuan na patuloy na naglalabas ng isang nakakatakot at mabigat na presensya. Sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan. May kakaiba sa batang iyon. Hindi ito simpleng tagakatay ng baboy. May tinatagong lalim at lakas na hindi kayang sukatin ng panlabas na anyo. Sa isip ni Liu Chen, mas mabuti pang sumuko kaysa isugalang sariling buhay. Sa kabilang banda, gulat na gulat si Xu Ling. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ni Ye Chuan. Naalala niya ang maikling pag-uusap ng dalawa bago magsimula ang laban at nagsimulang maghinala. Iniisip niya kung binayaran ba ni Ye Chuan si Liu Chen upang magpatalo. Para sa kanya, kung totoo man iyon, sukdulan ng kapal ng mukha nito. Nagpapawisan siya habang iniisip kung hanggang saan ang kayang gawin ni Ye Chuan lamang para makaharap siya sa final. Samantala, halos mapatalon sa tuwa si Principal Zhu. Masiglang isinigaw na panalo sila at kapwa mula sa Qingcheng Academy ang nasa top 2. Mayabang pa niyang idinagdag na bunga ito ng kanyang walang tigil na paggabay at dedikasyon sa mga estudyante. Hindi napigilan ni Principal Wen Chong ang inis. Ani niya, nagmamayabang na naman ang lalaking iyon. Para sa kanya, minaliit lamang ni Liu Chen si Ye Chuan kaya ito natalo. Sa hanay ng mga guro mula sa iba't ibang akademya, maririnig si Teacher Chen na nagsabing mataas pa naman ang inaasahan niya sa Yingkai Academy, ngumit nabura lang sila ng isang tagakatay ng baboy, isang malaking kahihiyan ayon sa kanya. Sumagot ang isang babaeng guro na puro murang trick lamang ang ginamit ni Ye Chuan at sa final lalabas ang tunay niyang antas. Ngunit tahimik na sinabi ni Teacher Chen na hindi siya magroon at sa totoo lang, nagsisimula na raw niyang magustuhan ng batang iyon. Mula sa gitna ng entablado, inanunsyo ng tagapagsalita na magsisimula na ang pinakahihintay ng lahat, ang final match pagitan ni Xu Ling at Ye Chuan, kapwa mula sa Qingcheng Academy. Nagpalakpakan ng manonood habang umaakyat si Ye Chuan sa entablado. Lumapit ang tagapagsalita kay Xu Ling at tinanong kung may nais ba siyang sabihin sa kanyang kapwa estudyante. Idinagdag pa niya na narinig niyang magkasintahan daw ang dalawa mula pa pagkabata. Biglang nagbulbulan ng mga manonood. May ilan na hindi makapaniwala. May nagsabing talagang nakakaakit ang malalakas. Ngulit may isang lalaki ang tumutok. Ani niya, iniwan daw ni Xu Ling si Ye Chuan matapos magising ang kanyang kapangyarihan. Kahit lifetime profession lamang ang nagising kay Ye Chuan, nagsanay siyang walang tigil upang makahabol sa kanya. Sa likuran, may isang lalaking halos maiyak habang pinupunasan ng kanyang luha. Ramdam niya ang hirap ni Ye Chuan, ang pag-angat mula sa mababang uri lamang para sa pag-ibig. Ngunit may isang babaeng agad sumigaw at tinawag itong kahangalan. Para sa kanya, isa lamang si Ye Chuan na nangangarap sa hindi niya kayang abutin. Nakakadiri raw kung paano ito kumakapit sa harap ng lahat. Sinanggunian pa ng dalawa pang babae. Kinuha ni Xu Ling ang mikropono at malamig na sinadi kay Ye Chuan na uulitin niya ito. Hindi sila kailanman magiging magkatuluyan. Bahagyang nagtaras ng kamay si Ye Chuan at mahinahong sinabing itigil na ang ganong usapan at magsimula na sila. Ngulit itinuro siya ni Xu Ling at muling iginiit na hindi niya makukuha ang kanyang atensyon sa ganitong paraan. Mas lalo lamang daw niya itong kinamumuihan. Mas mabuti pang sumuko na lang siya.
Hindi na sumagot si Yichuan. Hinawakan niya ang kanyang mukha, tila naiirita. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang sigawan ng ilang estudyanteng sumusuporta sa kanya. Sinasabing kaya niya iyon. Napabuntong hininga si Shuling at tinawag silang mga payatso. Aniya, patutunayan niya sa pamamagitan ng aksyon ang kanyang paninindigan. Dahil sa pagkainip, inihanda ni Yichuan ang kanyang katawan at tinanong ang referee kung maaari na silang magsimula. Tumanggo ito at formal na inanunsyo ang simula ng laban. Seryosong tumitig si Shuling kay Yichuan. Alam daw niyang gumagamit ng kasuklam-suklam na trick sa mga nakaraang laban. Para lamang makatayo sa parehong entablado niya, ibinuhos na raw ba nito ang lahat? Bakas ang paghamak sa kanyang tinig. Anong gentle? Ilalabas ko na ang aking dragon. Dragon na may tatong sisiw. Gusto mo bang makita ang aking 100% lakas? Sige, kapatid ko. Ilabas mo na ang iyong 100%. Gulit sa isang iglap, kumilos si Yichuan. Nagliyab sa kulay pula ang kanyang mga mata habang mabilis siyang sumugod. Dahil sa bilis, hindi na nakaiwas si Shuling. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Umalingaw-ngaw ang tunog ng hampas sa buong arena. Dahil sa lakas ng tama, halos tumilapon si Shuling at nakaladkad sa sahig bago tuluyang huminto. Halos nakasubsob ang kanyang mukha. Napatayo sa gulat ang mga manonood. Hindi sila makapaniwala. Sinampal ni Yichuan si Shuling sa harap ng lahat. Pinilit tumayo ni Shuling, duguan ang ilong at namamaga ang pisngi. Naninginig sa galit at kahihiyan, tinanong kung seryoso ba itong naglakas loob na sampalin siya. Hindi agad sumagot si Yichuan. Marahan muna niyang wilawaswas ang kanyang kamay, tila inaalis ang natitirang puwersa ng hampas. Pagkatapos, malamig niyang tinanong kung mas magaan na ba ang pakiramdam nito ngayon. Lalong nagliyab ang galit ni Shuling. Aniya, kaya pala ang pag-ibig na hindi nasuklian ay nagiging galit. Iyon daw ang anyo ni Yichuan ngayon. Napahawak si Yichuan sa kanyang mukha at kalmadong tinanong kung may sayad ba ito sa ulo. Hindi na sumagot si Shuling. Agad niyang inilabas ang kanyang espada at itinuro kay Yichuan. Inamin niyang may kaunti itong inasenso, ngunit hanggang doon na lamang iyon. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay. Unti-unting bumalot ang matinding nagyeyelong enerhiya sa talim nito. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang malamig niyang sinabing mapipilitan siyang gamitin ang kanyang pinakamatinding trump card sa kanya. Sa isang iglap, sumabog ang malamig na aura sa paligid ni Shuling. Bumalatay ang nagyeyelong enerhiya sa buong katawan at tumaas ang presyon sa entablado. Ang hangin ay tila nagyeyelo at ang lupa ay bahagyang nagbitak sa lamig. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang teknik, Sword Cry, Frost Dragon. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Abangan ang mga susunod pang mga tagpo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos, mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!